Ako, pagka nakikinig ako sa'yo, pardon me, brother, masyadong literal ka dun sa translation mo sa Bible. Tama ba yun? Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap-Usap University, at kung ikaw po ay baguhan, welcome tuloy po kayo sa U3. At kung ikaw naman ay returning subscriber, ikaw ang aking pinakamamahal. Maraming salamat sa pagbalik. Maraming salamat po sa laging panonood at pagsuporta. Sa ating episode ngayon, parte pa rin to ng The Celebration of Life ni Brother Eli Soriano, dahil nga po, siya nga po ay sa kasamaang palad ay pinapahinga po ng ating Panginoon noon pong February 2021, kung di po ako nagkakamali. At dahil nga po Pebrero ngayon, so eto po, medyo light po yung ating pong papanoorin, dahil kung naalala nyo po, I was asking for some links sa mga parang funny, mga light moments po ni Brother Eli, at ito na nga po, ito po ang appearance daw ni Brother Eli sa last full show. So hindi ko po ito napapanood, and I believe this is two-part. Yung second part naman po is tribute daw po nila after or parang post-interview na reaction ng mga host daw po. And well, I don't think na magmamatter pa ang aking background as a debater, dahil magbibigay lang po ako ng reaction dito sa palabas na ito, and it's more relax lang, no? Yung parang peaceful lang at kalmado at light lang nga po na topic, dahil hindi naman po ito seryosong debate. So ano pang hinihintay natin mga ka-U3? Samahan niyo po ako manood. Let's go! Mga kaibigan, ito po mga nakarang araw, ito pong ating mga sugo ng may kapal, mga preacher, naalalaman sa ating mga pahayagan. Yung isa po naidemanda ng libel, at yung nagdemanda naman po, nandun na may tila nakakulong sa Abu Sayyaf. Ano po? Nakulong sa Mindanao at hindi makaalis. Ngayon po mga kaibigan, ang isa sa mga protagonist sa kasong ito ay narito. Walang iba kundi ang sikat at maraming naniniwala at maraming nakikinig, si Brother Eli Soriano. Good evening, brother. Good evening, brother. Thank you very much sa pag-guest doon sa show. Alam mo, very popular si brother O bakit? Sapagkat lahat ginagaya siya. Doon nagkon yung Brad Pitt, di ba? Ano ba sasabi niyo doon? Yung may dating doon. Sandali lang, brother. Meron po ba kayong masasabi dyan sa ganyang klaseng ayos na? Ano ka ba? Hindi, pastor si brother. Tapos ganyan ang damit sige, mo. Brother Eli, meron bang kasulatan na sinasabing bawal magsuot ng bustier at miniskirt? Pagka you are a servant of the Lord, pero pagka nandito sa television, siguro it's okay. Huwag mo na ako balutin. Babalutin ako. Sige na nga, nakakaya kay Brother Eli kasi Hindi naman po, hindi kasi katabi ko, servant of the Lord. Sige, ayan. Pero ikaw naman, brother, yata natutokso lang sa tao no? Tao lang ang pwedeng tumukso sa'yo. Hindi, natutokso po tayo sa tukso ng demonyo kung minsan. Lahat naman ng tao natutokso That is written in James 1:14. Mabuti na lang hindi tao itong katabi nyo. Taon-taon naman po. Alam mo, si brother, believe ako, parang memorize yung lahat ng verses, yung mga 1, 2, gano'n. Chapter 1, alam mo pa. Brother Eli, kailan ka nag-umpisa? Saan po? To preach. Way back in 1964. Bakit? Bakit ito ang tinukoy mo landas? Ano ka ba noon dati? I believe it's a calling. Kasi po, dati, estudyante ako actually nung mag-sip ako from studying in high school papunta sa Bible. Papunta sa Bible. Bakit nagustuhan mo yung Bible? Parang meron pong special spirit that guided me para ma-inlove ako sa Bible. Actually, I fell in love with the Bible. Wow. Giselle, alisin. Memorize mo rin yung mga scriptures? Yun nga. Hiya po kasi ako sa inyo Baka mamaya magalit yung mga followers nyo Ano naman ito rare opportunity naman to sit down with a beautiful lady. Wow, beautiful daw ako. Sige, alisin mo na. Ganyan mo na. Ikaw naman Brother Eli, itong itong kaso mo kay Brother Wildy Almeda, bakit ka naman idinimanda niya? Dinimanda po niya ako libel. O bakit? Bakit po? Kasi tinatamaan siya siguro ng mga preaching activities ko in radio and in television. Ano bang sinabi? Marami kasi siyang sinasabi palpak Like what? Marami.
Like? Mahirap na tandaan lahat. Like, mananalo raw si Speaker Jody Oo. Venecia. May pag ganun pa siya, di ba? Di ba sinabi niya na pag hindi nanalo si Speaker Joe De Venecia, magpapakamatay ata? Magpapabaril siya. Oh, nagpabaril ba siya? Hindi naman. Oo nga, kaya nga nagpunta sa Abu Sayyaf eh. Di ba? Tama yung ginawa niya, nagpunta sa Abu Sayyaf. Hindi naman sila baril, nakulong naman Balita siya. ko, yung isa sa kanila eh, medyo wala pa eh. May nakita akong Brother Eli, na I know, laban sa iyo yun, no? Na ikaw ay nagmumura. Sabi mo talaga, fabricated Gago, po yun. sinabi mo. Ha? Okay, before that, dahil na-mention po yung kay Mr. Almeda, I really remember this very vividly. So, 2000s. And then, kung di po ako nagkakamali, kinidnap nga po si Pastor Wilde Almeda ng, I think, Jesus Miracle Crusade. At ito din po yata yung kasabayan ng mga pagkikidnap din sa mga turista sa Dos Palmas Resort sa parang southern end yata ng Palawan. So, yun po yung naalala ko po dito. Fabricated po yun. Ah, so Hindi totoo yun. Hindi po totoo yun. Yung ina mo. Kasi inano nila yun, inedit nila yun. Pinagdugtong-dugtong nila in several instances. Pinagdugtong-dugtong nila in one tape. Oh. Just to make it appear na nagmumura ako. Sa bagay, in fairness to Brother Eli, meron bang ganito na servant of God na maraming following na magmumura sa harap ng public? Oh, Public. sisira I naman don't think kagad so. yun. And they cannot prove that. Even in court, they cannot prove that. Bakit kayo nag-aaway-away? Mga sugo kayo ng Diyos. Oo, isa lang Iba't naman ibang ang grupo Panginoon kayo. natin. Bakit kailangan mag-away-away kayo? Yun pong 12 apostles, hindi nag-away yun dahil mga sugo ng Diyos talaga yun. Oo. Pero pag halimbawa, mayroong sugo ng Diyos, mayroon naman sugo ng demonyo, mag-aaway talaga yun. Sino sa inyo So sugo parang ng sinasabi mo na Yung sila. really sugo ng demonyo. Yung sinasabi ng Biblia na yung mga sinungaling, sugo ng demonyo, yun, 844 of the book of John, yung mga sinungaling. And how do you know that a prophet is telling a lie? Pag nagsasalita siya, hindi naman nangyayari yung sinasabi niya. Agaya nung sinasabi ni Mr. Almeda na pagdating daw rito ng Papa, tutubuan ng sungay. Hindi naman tinubuan ng sungay. Madidikit daw sa pader yung Papa, hindi naman nadikit sa pader yung Papa. Marami siya. At the end of the millennium and at the start of the millennium, sabi niya, may dadating daw na asteroid dito sa mundo. Allah ka. Which later on, ang declaration niya, pinabalik niya raw kaya hindi dumating. Alam niyo, hindi makakaligtas yan sa Hubble Space Telescope if really there is an asteroid approaching Kasi the very vicinity of passionate Earth. din siya kung mag-preach eh. Meron po ba naman nakasulat tungkol kay Gary Lissing? I think 11:9 of the book of Hebrews. Ano po sabi yun? doon? Ang sabi ron, binigyan siya ng yung diwa ng pagiging masaya. Wow. It's a part of Christ. It's a part of Christ. Because I used to be a preacher when I was Preacher ka dati, Gary? Why? Yung mga, pero yung mga, Oo. yung mga chant-chant na ganun. Oo. Oh. Hey, I wanna, hey, I wanna hold your hand. I wanna hold your Ano po yun, Beatles reference yun. I Wanna Hold Your Hand by the Beatles. Yung kantang yun. Brother Eli, pasensya na kayo. Medyo nasama kayo sa mga siraulo. Nanonood po ako rito. Ay, talaga po. And I admire this show. He's the most respected preacher in Hindi, ang gusto ko kay brother, ako nanonood din sa'yo, ha? Ang gusto ko sa'yo, down to earth ka eh. Alright. Pero, minsan, ako, pagka nakikinig ako sa'yo, pardon me, brother, masyadong literal ka dun sa translation mo sa Bible. Tama ba yun? No, I adhere just to, I just adhere to the Bible. Oo. Lagi ako dun sa scriptures. I cite the scriptures. Although, masasabi natin sometimes, I take it literally, pero there are times we must take it spiritually. Okay, before that, pasensya na po sa mga viewers po kung pinapost ko talaga, Na-mention ko na po yan sa iba nating video reactions na I may understand na parang naging literal dahil meron naman po talagang mga passages ang Biblia na literal na hindi mo na kinakailangang panglaliman yung diwa ng sinasabi na sitas. Pero yun nga, sabi din ni Brother Eli, meron namang iba talaga na talagang malalalim, pang spiritual talaga at kinakailangan mo ng deeper analysis. Yung sinabi ni Jesus Christ,
if your right hand will offend you, cut it and throw it So, off. literal Hindi mo yun. naman Pwede. pwedeng gawin yun na Makes sense. literal. Siyempre, may spiritual. Brother, ikaw ba'y naniniwala kay Adam and Eve? Kasi hindi ako naniniwala nagkaroon ng Adam and Eve. You must believe that there was once an Adam and Eve. Ha? You must. Ganun ba yun? If you have to be intelligent, you must believe on Adam and Eve. Hindi, naniniwala ako na nagkaroon ng tao at ng female and male sex through the years, pero hindi sila pangalan ni Adam at hindi pangalan ni Eve. At ang anak nila si Cain at si Abel lang. Hindi po, marami silang anak. Oh. Actually, meron pa siyang anak na set. Sa Bible yan. Meron pa siyang mga anak na babae. O, Meron sino po naman ang sumulat na ano? Wala pa namang census nung araw. Ganito po yun. Ang nagsulat ng first book of the Bible, which is Genesis, is Moses. Moses. And it was written some 3,600 years ago. Noong po lang isinulat yun when the Israelites were driven out of Egypt by the Pharaoh. Noon lang nag-umpisang sumulat ng the first part of the Bible. So yung mga Neanderthal man, yung mga si Lucy, kilala mo yun? 3 million years ago. Oh, sabi 3 nila. million years ago. Mga unang tao yun. Tama po yun. Oh. Pero Considering that they are man, hindi naman contradictory yun sa Biblia. Pero hindi sila si Adam and Eve. No, of course not. At walang demonyong Ahas. assume ng ahas, Ahas. tapos kinakain yung masanas. Hindi, Naniniwala alam kami niyo po, doon. symbolic naman yun. Symbolic yun, Yun ang ibig ko sabihin eh. Brother Eric, yung Adam's apple, meron din po ba yun? Okay, before that, good. Kita niyo yung strategy dito ni Giselle, ano? Kasi napansin ni Giselle na medyo nagiging technical na at saka parang naging one-on-one na lang yung conversation. So, syempre, dahil ito ay tatlong host versus one guest, dapat din ma-feel ng audience, ng viewing audience, na it's all about the guest. And while it is good kapag kayo po ay nag-host po ng isang interview na you make the person, yung guest niyo po, you make them feel na it's a personal conversation, pero hindi mo rin dapat nawalain na may iba pang participation ng ibang host. So nakita ko dito si Mr. Urbano, I think this is really his personal question. Yung una yung sinabi niya, na hindi siya naniniwala kay Adan at saka kay Eva, at saka yung kanyang na-mention din nga patungkol sa yung pag-away-away ng mga spiritual leaders, yung mga ganun. So kumbaga coming into this, yun na yung kanyang mga gustong itanong. Si Giselle naman, na-appreciate ko siya dahil na-notice niya nabasa niya na, sandali, parang masyado yata naging technical at it could be boring. It should be a comedy show. So talagang nag-interject agad si Giselle at saka nag-joke siya about sa Adam's apple. Wala naman yun sa Bible. Ano lang yung terminology lang yun ng mga... Hindi sa Bible yun. Actually, it is not the apple that Adam really... Ano ba kinain ni Adam Fruit talaga? lang, Wala fruit, nakalagay diba? doon. The fruit of the knowledge of good Yeah. and evil. Walang nakalagay na specific na fruit. Apple. Durian. No. Bakit kami mga babae walang Adam's apple? Nakasulat ba yun sa sulat? Kasi dictated ng hormones ng lalaki at ng babae yan eh. Ang lalaki, alam mo iha, no? Kahit meron kang Adam's apple, pag nagpasaksakan ng female hormones, mawala yun. Talaga? Yes. Meron ba nakasulat na magiging number 1 daw sa late show itong last full show? Aba, pagka ang isang show ay sensible, natural, magiging number 1. Para lang ito yung dating daan, number 1 yun sa mga religion. Paano magiging sensible? May mga taong ganyan. But you speak sensible joke. Alam mo, my grandmother is influenced by Brother Eli in the Bible reading. Ayan, paano? She reads the Bible every day. Talaga? So I asked her, why do you read the Bible every day? Oh. Kasi she's cramming for her finals. Ay, medyo malalim yun. Parang corny. Brother Eli, tanong, dapat ba nagpunta yung kaibigan mo, si Almeda, dapat ba nagpunta Kaibigan. sa Abu Sayyaf at i-pray over yun? Yun ba yung solusyon sa Yung ba tingin mo tama yung ginawa niya? If he really is a prophet of God, dapat di siya nagpunta ron dahil pinipigilan siya ng gobyerno eh. Sabi ng Magpasakop. Bible Magpasakop. magpasakop ka sa gobyerno. 1 Peter chapter 2 verse 13. Hindi siya nagpapasakop eh. Oo. At his own risk pumunta siya ron. Kaya palagay ko hindi ho dapat talaga eh. Anong masasabi mo yung 12 ang kasama niya at siya ay pal-13? Parang they are just trying to picture an ancient scenery. Oo. Si Jesus Christ with 12 apostles. Apostles. Pero kung talagang gano'n ang ano nila, dapat may Judas silang kasama ron. Brother, eto Ito observation ko.
The Philippines is the only Christian country in Southeast Asia. 85% Catholics. Tapos yung iba, mga Christian denomination. Bakit po, in spite of this, na Christian ang Pilipino, bakit palubog na palubog ang moralidad ng Pilipino, palubog na palubog ang ating society, ang daming magnanakaw, ang daming mga crooked na pulis, mukhang hindi nagagampanan ng Christians ang kanilang tungkulin. Okay, before that, that's a very, very nice question. Ako hindi ko na po sasagutin kasi tinanong naman si Brother Eli, no? Siguro at the later part na lang po ng video, maybe I could interject on that. Pero yung main point lang po na yung fact na nasabi niya kanina, no, na we're the only Christian country in Asia, in Southeast Asia, at saka actually in Asia pa nga, yun pa yung sinasabi natin lagi, ano. The reality there is, hindi po, and nasabi ko na rin po yan sa ibang video reactions natin, kasama po ng Pilipinas ay ang Timor-Leste. It's a country in the Southeast Asian region. These are the Christian-dominated countries in Asia. Hindi naman po talaga Christian country ang Pilipinas. Hindi po ako naniniwala. Bakit po? If there are Christians in the Philippines, they belong to the minority. Hindi ang majority rito ang Christians. Kasi they do not live the Christian way of life. Ayun nga sinasabi ko, Kasi Christian in name. Yun nga po, Christian in name. Kasi kung talagang Kristiyano tayo lahat, dapat dito sa atin walang beer garden. Wala rito nung mga wedding. Wala niyan. Gambling. Wala yung gambling. At saka yung mga organized crime. If really we are a Christian country. Kasi even if you belong to a very matatag na religion, marami ring umaalis. Nabalita mo yung El Shaddai? Mga 50,000 na babae umalis sa El Shaddai. Bakit? They made their own religion. Ano? Bongga Kaday. Lastly, no, so galit kayo kay Willie Almeida. No, personally, don't have any grants. Kay Priscilla Almeida. Hindi rin lang. Siguro, dahil... Kaya nilalala ko lang po ako. Ay, sa mga ano lang po yan, batang 90s lang po yun si Priscilla Almeida. Sabihin na lang po natin na siya po ay sikat bilang isang magandang aktres. Ayan. Ayan. Itanong po yung mga writer natin, may kasulatan bang nagsasabing bulletproof si Almeida? Si Jesus Christ, tinabla ng pako si John the Baptist, tinabla ng itak pag hindi siya tinabla ng bala, ibig sabihin supernatural siya. And he belongs to some... Pero ngayon, nanginginig na siya. Nanginginig na siya ron. Baka hindi siya pakawalan ng Abu Sayyaf. Sa Kingdom of God, tinatabla ng mga tao ng Diyos ng ng material Okay. Brother Eli, meron ka bang huling pasalita bago tayo magtapos? Masasabi ko lang po, sana pawalan sila ng mga Abu Sayyaf. I pray for the safety of those 12 apostles of Almeida. How about Almeida? How about Almeida? Ako hindi ko na siya inaalala kasi may power naman siya Sabi niya on national television, may power siya. Even claiming na napanigas niya raw yung mga sundalo ni Saddam during the Gulf War. Di kayang-kaya niyang panigasin yung mga Abu Sayyaf. Ito rin si Gary sana makita. Siya ngayon naninigas na nga isa. Baka giniginaw na dahil maalam yan. Brother Eli, maraming salamat. Maraming salamat. Mga kaibigan, si Brother Eli Soriano. Okay. So mga ka-U3, so that was the first part. So meron pa po kasing second part na binigay din po sa atin, no, sa Facebook. So papanoorin po natin to ng sabay-sabay yung second part naman po nito. Let's hear it. Sa kasong ito ay narito, walang iba kundi ang sikat at maraming naniniwala at maraming nakikinig.
first So, impression? si Brother Eli, parang kung magsalita, parang barbero, yung salitang kanto, na madalas naman naintindihan. Kasi alam mo, nung nasa school kami sa Ateneo, may mga pare doon laking pare ako laking katoliko ako. May mga pare doon na talagang pagdadala nila sa kanilang pagkapare, talagang banal na banal, straight na straight. Hindi namin pinakikinggan yun. Ang pinakikinggan namin, yung mga paring go-boy, na naintindihan yung lingwahe namin, yung so he has more followers within our barkada. So, of course, excited kami. Hindi namin alam ang tatanong natin, ang matatanong natin. Actually, nakakatawa na nag-guest si Brother Eli dahil hindi ko naman alam yung lineup ng guests. And syempre, sa TV show ko, I'm a sexy comedian. So talagang yung mga outfit ko, mga plunging, na talagang mini skirt, na talagang labas ng kaluluwa, yung ganon. So, tapos biglang sabi ko, sino bang interview ko? Si Brother Eli. Alam mo yung parang... Okay, before that, I actually don't know. Baka part yun ng skit talaga nila na parang sawayin siya. Kasi prior to that, malalaman mo naman yung mga magiging guest ng palabas nyo eh. It's either alam niya na and then siguro parang skit talaga nila na magagawa sila ng parang konting gimmick na kinakailangan siyang damitan. Or talagang si Giselle, baka sa kanyang nature na pagiging sexy comedian, she doesn't really care. Tapos parang doon na siya parang sinaway at saka ni-remind ni Mr. Urbano na kinakailangan niyang mag-cover up. So, talagang, nung time na yun, sobrang talagang sexy nung damit ko. So, nag-decide ako, kumuha ako ng kumot. Tapos, binalot ko yung sarili ko ng kumot habang ini-interview ko siya. Tapos, parang natatawa siya kasi nga nakabalot ako ng kumot. Tapos, sabi niya sa akin nung after the take na, yun yung magandang sinabi niya na, alam mo, hindi naman, I don't mind naman kahit sobrang sexy yung suot mo kasi ang kagandahan ng tao ay hindi nakikita sa suot niya sa panlabas kundi yung kanyang kaluluwa. Kabarkada. Yung interview niya, wala siyang eri ng mga iba eh. Kung you are in that position, you are a leader of a great, big following, medyo mali-iba yung mga diba? Pero siya, makes you feel at ease. Si Brother Eli, hindi po. Alam mo, pag kinat-cut mo si Brother Eli, yung in-edit mo siya, it would be ineffective. Okay, I think you caught that, mga ka-youth. Sabi niya, pag kinat daw si Brother Eli, he won't be very effective. Hindi lang dyan. I think, pag kinat po kasi ang isang, for example, discussion, o pag kinat yung isang debate, for example, so most of the time, delikado yun in a way dahil pwedeng ma-misinterpret, pwede pang ma-twist. Yun po yung dangers po ng mga nakikita natin sa TikTok, nakikita natin sa FB, Reels na kung saan napuputol na po yung mga videos. So tama po si Mr. Urbano. So that's what we try to do sa Usap-Usap University, mga ka-youth. We really try our best na yung mga video source materials po natin ay talagang buo, full discussion, full debates, pinaparod po natin from start to finish para po makikita natin yung diwa ng mga pinagsasabi, at least sa ating first viewing. Magaling siya, marunong siya, hindi nga siya sobrang serious yun. He is a class of his own. Heaven sent. Hindi, kasi we need people like that eh. We need people like that. Brother Eli, ituloy mo lang ang magagandang aral na ibinibigay mo sa mga tao, the hope that you give them. Marami akong mga kaibigang artista na who really believe in you, si Zorin Legaspi, si Daniel Rason, na matagal na silang maraming hinahanap sa buhay. Pero sa inyong path, sila nakahanap ng way to the Lord. And keep on growing your branches because the Lord is very, very happy with what you're doing. Keep up the good work and I will continue being your fan. Di man sa pananalig, sapagkat ako naman ay Kristiyano rin, ako ay Katoliko. So wala tayong kinaiba sa pananalig. It's simply the manner of delivering
the message of God to the people. That's what I appreciate in you. Hindi ka naging plastic. Naging totoo ka. Once you meet this guy, you will never forget him. Never, never. I'm talking about none other than... Anong pangalan ko? Brother Eli. Joke lang yun. Doon lang ako tumawa sa joke ni Mr. Gary Leasing ko talaga, Mr. Gary Leasing, ha? Hello, Brother Eli. Mabuhay ka. Ito po ang iyong kaibigan, Agamula. Nice, very nice. Okay. A tribute to Brother Eli. Alright, okay. Alright mga ka-youthie, dyan po nagtatapos ang atin pong kiniling sa inyo at kayo naman po ay nag-respond no, sa ating Facebook page. Kayo po ay nag-message, nagbigay po sa mga links na ito. Salamat po sa inyong pong mga recommendation. So ito nga po pala meron yung last full show ni na Mr. Urbano, Gary Leasing at saka si Giselle. Gusto ko lang pong i-share sa inyo. Dito po sa shelf ko, saglit lang ha. Okay, so isa to sa mga libro ni Mr. Gary Leasing. Isa to sa mga nabili ko sa mga sale dahil mahilig po actually ako sa mga book sale. Ayan. At saka nakita ko to so I have to really buy this. I think nabili ko siya sa National Bookstore. But anyway, ang alam ko po ay namayapan na po yata si Mr. Gary Leasing at saka si Mr. Urbano. The reason why I have this book is because mahilig po ako mag-deconstruct ng mga jokes. Mahilig po ako sa comedy dahil kung di po ako nagkakamali, si Mr. Gary Leasing actually was a scriptwriter sa isang American TV show dati sa US. But anyway, it was quite light pero may mga seryoso din sila na pag-usapan. Ito nga po yung kay Mr. Almeda din na kaso laban kay Brother Eli. And this was shot in 2000. So, ngayon po, ilang years after, alam naman po natin yung update po dito. So, actually, kinasuhan po si Brother Eli talaga. No? Talagang meron pong naging pasya ang ating pong mga korte patungkol po dito. Yung nasabi naman po ni Mr. Urbano kanina, na-point out po nga po na hindi lamang Pilipinas ang Christian country sa Asia or sa Southeast Asia. No? So, kasama po natin yung Timor-Leste. Pero he's raising a very good point na kung tayo ay Kristiyano, bakit parang palubog pa ng palubog ang Pilipinas? Dahil ang moralidad ng lipunan ay problematic. Ganun lang yun, di ba? Maliban pa kasi sa kulturang pangrelihiyon, meron tayo kasi tinatawag na political culture. At ang political culture natin ay apektado ng iba't ibang pangyayari at desisyon na pampolitikal at apektado din ng ating kasaysayan. So, ito po sa political science, which is my major po mga ka-U3, that is what we always try to understand, try to study the trends using research and data gathering dahil technically ang pag-aaral po kasi ng politika ay under po yan sa branch ng sociology. So, politics is a more technical tsaka more specific na field ng pag-aaral ng panglipunan. Yan po ang perspective ko dyan mga ka-U3 being a former politics professor. So anyway, mga ka-U3, did you like this episode? Ano po yung mga tumatak sa inyo sa episode na ito? I always like to see yung celebration ng life ni Brother Eli through these funny encounters katulad ng ating previous episode nung in-interview siya ni Junie Lee. Anyway, mga ka-U3, if you like these kinds of contents, ayan, kung meron kayong mga kaibigan, mga kapatid, oy, share nyo yan or pwede nyo rin i-click yung ating subscribe button dyan. May mga videos tayo dito, okay din yung video na yan. At sana po kayo magsawa na sumuporta po sa Usap-Usap University. I'll see you guys next time. Peace! Bye-bye!